tayo ay laging magtanong, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinhagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabinay may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi na magkasya ito sa ating lahat." Tugon naman ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito, ginamit ni Jesus Nazareno ang konteksto ng 10 abay na dalaga na may dalang lampara para sumalubong sa lalaking ikakasal. Subalit, ang 5 dito ay hangal at ang 5 ay matatalino sa kadahilanang sila ay nagdala ng reserbang langis. Sa araw na ito, hinahamon tayong lahat na maging matalino din sa ating pagpapasya.
May baon po ako sa inyong kwento. Minsan, mayroong magkapatid na kambal. Ang pangalan nila ay sina Popoy at Momoy. Si Popoy ang panganay. Kilala siya sa pagiging matalino sa kanilang paaralan. Magaling magsalita at alisto sa maraming bagay. Subalit kabaligtaran naman si Momoy. Si Momoy ay ang nakababatang kambal. Kilala naman siya sa pagiging tahimik at palagi siyang napag-iiwanan sa kanilang klase. Kaya't lagi siyang tinutokso ng kaniyang mga kamag-aral na bobo o mangmang. Minsan, ang kambal na si Popoy at Momoy ay binigyan ng tig-100 piso ng kanilang ninong. Kaya nagpasya ang magkapatid na kambal na pumunta sa kanilang plaza. At alam nyo ang ginawa ni Popoy? Agad niyang binili ang kaniyang pera ng laruan, ng mga candies, at isang malaking lobo. Kaya naman si Momoy ay tingin ng tingin sa kaniyang kambal na kapatid. Kaya sinabi ni Popoy, "Hindi ba't may pera ka din? Bakit hindi ka bumili ng iyo para maging masaya ka din? Tignan mo, ang ganda ng aking laruan. Marami akong candies at napakalaki ng aking lobo. Ang bobo at ang tanga mo kasi, hindi ka talaga marunong." Pagkatapos noon, napaluha na lang si Momoy. Pumunta siya sa isang karinderya at bumili ng 2 kanin at 2 ulam. Laking gulat ni Popoy na hindi ito kinain ng kanyang kapatid. Bagkus kitang-kita ng kanyang 2 mga mata na ibinigay ni Momoy ang lahat ng pagkain sa mag-inang pulubi na kapwa may kapansanan. Nakita kasi ni Momoy na namumutla na ang mag-ina sa gutom at pagkauhaw. At sinabi ni Momoy sa mag-ina, "Eto po, may dala po akong pagkain. Ipinabibigay po ng mahal na poong Jesus Nazareno." Sa pagkakataong iyon, nabitawan ni Popoy ang kaniyang lobo at napaluha. Kanyang sinabi sa kaniyang kapatid, "Patawad, Momoy, hindi ka mangmang. Ako ang tunay na bobo. Napakabuti ng iyong kalooban. Mas matalino ka kaysa sa akin." Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa mundo nating punong-puno ng pangungutya at pang-aapi, sino nga ba ang tunay na mas dakila? Sino nga ba ang tunay na mangmang at matalino? Si Momoy, bagamat pinagtatawanan ng mundo dahil sa kahinaan ng kanyang ulo, ay napakatalino at napakalaki naman ng kanyang puso sa paggawa ng mabuti. Para kay Momoy, hindi niya hawak ang panahon sa kaniyang mga kamay. Kaya naman hanggat may pagkakataong tumulong, hindi siya nagdadalawang isip na gumawa ng mabuti at kalugod-lugod para sa Diyos at kapwa. Ang tunay na katalinuhan ay hindi hanggang isip lamang. Ito ay dapat nakabatay sa tamang pagpapasya at pagiging bukas sa tamang hangarin ng ating kalooban. Uulitin ko po, ang tunay na katalinuhan, hindi sa isip lamang. Dapat tumatagos ito sa ating kalooban at mga kamay. Marunong magkawang gawa, marunong magmalasakit, at umunawa sa ating kapwa.
Lagi po nating tatandaan, sayang po ang mga panahon na madalas lagi nating ipinagpapabukas. Sayang ang mga panahon na inaaksaya natin sa paggawa ng masama. Sayang ang mga panahon na sana'y naging mabuti tayo sa ating kapwa at sa ating mga mahal sa buhay. Wala pong nilikha ang Diyos na mangmang. Binigyan niya tayo ng kani-kaniyang kakayahan at katarungan. Ang tunay na matalino, handa laging ibigay ang kaniyang sarili para sa iba. Ang tunay na matalino, marunong magmahal at magsakripisyo. Ang tunay na matalino, matibay ang pananampalataya at laging umaasa sa biyaya ng may kapal. Ang tunay na matalino, pinaghahandaan at pinananabikan ang muling pagbabalik ni Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.